po at manalangin sa Panginoon. O dakilang Ama, kami po ay lumalapit sa iyong paanan. Nakita mo, Ama, ang bawat sakripisyo ng bawat isa upang makakinig lang sa iyong mga salita. Lalo silang magiging uhaw sa iyong mga salita. Dalangin po namin, Lord, kami po ay linisin mo sa oras na ito. Ano mang hindi karapat-dapat na isipin, alisin mo muna ito, Ama, at mag-focus sa iyong mga salita. At salamat po, Panginoon, sa kapatawaran. Salamat po sa buong linggo na kami iyong iningatan. At kami narito upang mapakinggan ang iyong salita. Gamitin mo lamang akong amang instrumento sa bawat pagbigkas ng aking mga labi. Ikaw po ang manguna. Sa aking isipan, ikaw po ang bigay ng karunungan. Sa bawat pagkilos ko dito sa unahan, ikaw po ang iyong banal na Espiritu ang siyang kumilos at ikaw ang makita. O dakilang Diyos, inaanyayahan po namin ang iyong banal na Espiritu na kumilos sa bawat isa sa amin. Sa bawat upuan, Lord God, patuloy mo siyang kausapin ng iyong banal na Espiritu ang bawat isang makikinig ng iyong salita. Buksan mo ang aming puso at aming isipan, ang aming tenga upang malayang makadaloy ng iyong mga salita. At ang pagsama ng iyong makapangyarihan, ang anghel, ang kaluwalhatian mo, Ama, ay maranasan sa oras na ito. At anumang gawa o hadlang ng kaaway sa pangalan mo, Jesus, wasakin mo po ito, Ama, ng iyong makapangyarihan, anghel. Ang lahat ng aming papuri at tagumpay ay dinideklara namin sa iyo, Panginoon, na tagumpay ang oras na ito sa pakikinig ng iyong salita. Busugin mo kami, Ama, ng iyong salita ang aming mga espiritu. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Ayan, magandang hapon po. Tingnan natin. Sabi daw, kailangan natin makipag-contact sa bawat mga mata. Mga matang yan, nangungusap yan. Power to pour out. Topic natin is power. Hindi po ako nakagawa kasi hindi po siya nagko-connect. Power to pour out. Re-echo man. Re-echo po ito nung pag-attend namin ng conference nung nakaraan na August 23 to 25. Ang nag-explain po nito ay isang foreigner na si Julie, ma'am. Julie, ma'am. Yan. Napakahinahon niya. Hindi ko po kayang gayahin yung pakamahinahon niya magsalita. Lambing niya. Yan. Beyond all limits. Yung inaasahan mo, Lord, ganito ang gusto ko. Pero masigit pa pala ang ibibigay sa'yo ni Lord. May kakayahan. Sabihin mo sa sarili mo, may kakayahan po akong mag-empowered. Sige, sabihin mo, may kakayahan po akong mag-empowered. May iba't ibang dahilan kung bakit hindi tayo makapaghayo. Ano kaya yun? Isipin natin sa, ano kaya, Lord, kung di ako makapaghayo. Number one, namumroblema kita sa financial time. Ano financial? Lord, alala ko kalito, 100 pesos, si Mother, primigyan ako iniiba sa palengke. Yung 100 pesos mong iyan, igwa ka ng bagas, igwa ka ng pambakal ng sira lang tapos may sibuyas, may bawang, gabos sa sangga. Sa hiling po nindo, sa ngunyan, ang 100 pesos, mga kabakal pa. Iipaman, kaso, kaigo daw kayo kabakal. Bagas lang, diba? Grabe po ngunyan, ayan, financial problem. Sunod, love broken. Alam ko, bawat isa sa atin nakaranas ng dito mga broken. Isa na ako dito, kailangan yung mag-consult muna tayo kay Lord. Minsan kasi sa natin, mga kagustuhan natin. Halimbawa, Lord, ganito po ang gusto ko. Gusto ko matangos ang ilong. Gusto ko ganito, Lord. Pero, hindi naman yung kinasanggunin kay Lord. Kaya pag ibinigay sa'yo ni Lord na hindi yung gusto mo, masasaktan ka. Kaya, broken-hearted. Ayan. Pangatlo, family. Sa family naman, ayan, lahat po tayo niya nakakaranas, nag-aaraway, nag-away-away. Okay, niyos ako yung aning gamit, kinuama si gamit ko. Diba? Tapos, sa pamilya, dahil nagkakaintindihan, may pagkakaisa. O sa ministry naman, ano kayong problema sa ministry? Iyo po, alam ka na yung problema. Saro lang po ang nagigitara. Sa ministry, saro lang po ang nagsusundo. Saro lang po. Pero talagang naaagihan talaga yan. Dahil man kita dyan, exempted na dahil tayo maagihan. Sa komunidad, Lord, bakit araw ka niya ang sabong community? Mananamang pagbabago. Pero ang taon na nag-agi hanggang 2023, yung magiraray. Minsan, parang nakaranas na po kamo kayan. Mas pinapaboran itong iba na haralisa. Ano nga ito, Kuron? Isa itong ayan po, araw po nindo yan. Nakatanggap relief kami da eh. Ayaw kayo. Mahayong kami relief. Ayan. Tapos sa work naman, uy, grabing work. Kaya nas teacher Weng. Overwork. Pagkaaga pa sana, nakalaptop na, nag-aral na si matakatrabaho. Grabe overwork talaga, yan. Saro yan sa problema. Stress! Dikit lang na bagay na, stress na, yan. Sa studies, sabi nga ni Mika, basog-basog ako sa assignment. Naalala ko. Ayun talaga yung Mika. Ano siya, namang problema siya. Tapos ikaw man saro,
sakit naman kang mat. Paano daw ninyo? Makikibarkada wala ko naman sa matali sa mat. Ay, ito na ang problema siya sa ano niya, pag-iskila. Spiritually, hindi naman, ang sa spiritual, ang physical niya, ang espiritu niya, uhaw na siya. Halo-halo na siyang daig na natagpo si Lord. Grabe na ang kahuwan niya para makadawog din tataramon kang Diyos. Yan, problema din yan. May problema siyang spiritual. Kung akala mo sa paghiling mo lang sa luwas, magaya-gaya siya, pero ang espiritu niya, mamundo. Ang pinakahuli, number 10, ang self. Ayan. May dawa akong ilustrasyon. Alam mo na, ay, uto si Pastor. Masabay daw po akong bagay ng plato ko dyan. Ayan. Tawas ikaw ako, hindi ko po anon. May mapipilian ka, hindi, ha? Tatandaanin daw, ha? Hindi ko alam kung ano. Hindi pagkakano, tabak uling kindi. Ayan. Ayan, may pipilian ka mo, ha? Ayan, kasi magayon na plato. Kaya lang, hindi ko na naikaag. Mapili mo na ka mo. Medyo tabilid. Ayan. May dawa ako yung baso. Ayan. Na, may number yan. Ayan. Oops. Bago po ng magic. Ayan. Sige. Ay. Electric fan. Ayan. Okay. Sisay po ang mapili sa number 1. Taas ang kamay. Tandaanin doon. Nagpili sa number 1. Taas ang kamay. Ayan. Sisay mapili sa number 2. Oh, number 2 ha, Pastor. Tandaanin na to ha. Okay. Okay. Ayun ang ilustrasyon ko tama yung lamisa. So, kung bakit hindi tayo makapaghayo una sa ating mga sarili dahil meron pa tayong problema sa ating mga sarili. Kailangan nating malampasan yon ang ugali natin. Lahat naman tayo may iba't ibang attitude sa pagsasalita, pag-iisip, sa gawa. Ngayon, si number 1 ha? Paano daw electric fan? Si number 1. Di ka maghiro. Iisig-isig ko para mahiling. Ayan o. Number 1 and number 2. Ayan, number 1, number 1. Ngunyan, di ka na pastor kayo kung assist mo. So, sino ka? So, ganyan mangyari. Pasaro-saro sana. Bakadan ko ka electric fan. Ayan. Si number 1 ha. Tandaan niyo si number 1. Stay ko nagtawa sa number 1. Tapos number 2. Ayan, natutumbang sa kuyang ano. Ayan, okay. So, ayun na. Lord, nagpipray man siya. Lord, anong problema ako sa kuya ang niya? Hindi ka na, ano? Financial, ayan. Ang problema ako, Lord, sa financial. Ayan. Lord, bakit ganito? Lagi na akong broken. Nagkatao man si Lord ng ano, kasagutan, kaya lang, tatay, nagigo. Ayan. Lord, paano na ni pamilya ko? Taas mo, taas mo. Dahil lamang kami, Lord, nagkakasararo. Nagkatawag mo si Lord, kaya lang naguhulog siyang sa panangpangadyo mo. Kaya lang nalusot siya. Ayan o. Sabi niya, Lord, paano na Lord sa muyang ministry? Sagot man si Lord, kaya lang ang nangyayari. Ayan, nagsasagot si Lord. Sa mong komunidad, grabe na si prayer mo, may pagkukulang. Tapos sa work ko, nahigusan man ako Lord ng trabaho. Tapos sige lang ni Lord, taong stress, grabing stress Lord. Tapos sa pag-eskwela ko, nakatapos daw ko Lord pag-eskwela, nagalindangan ka. Sa spiritual ko, Lord, uho na ako, maka ng communication kay Lord. Lalo na sa sarili ko, God, bago naman ako, kailan sa diri mo, dahil mo binabago, naghahay ko tang tabang kay Lord. Ayan ang nangyayari. Sasay po to sa number 1, ayan po. Ayan. Tapos, ining number 2. Salihan pa na ini. Pwede yun na si number 1. Pray man. Nay, number 2. Lord, ma-devotion na po ako, Lord. Ayan, Lord, salamat sa pag-support ko sa financial problem. Dahil po siya Taas ano lang. netaas ko. Lord, salamat, Lord, na iningatan mo ang puso ko talaga ako na broken. Ayan. Lord, salamat sa ministry ta igwanang nag-iigi daw ang maoran, nagsisikap sila mag-igdi. Ayan. Lord, sa itong komunidad, ikaw ka nang gagamiton. Sige mo, pray. Napapanood na. Lord, masakit ng trabaho ko, pero aram ko, God, tatawan mo ang kakusugan. Sabi mo sa imong tataramon na iibahan mo ako daw, magsayin ako. Ayan. Tapos, sa stress mo, Lord, aram ko kaya ko ni kasi akong ka dyan. Hindi ko pababayaan. Sa studies mo, Lord, aram ko, God, sinabi mo sa imong mga tataramon na sa mga awit 86 verse 17, ang pagtulong mo sa akin iyong papatunayan upang mapahiya ang kaawit na makita mo na ako itinutulungan. Nagamit pa siyang promises of God. Ayan. Tapos, spiritual. Lord, paano ako, Lord, kan sa imong pataramon? Basog-basog ako maray. Ayan na.
So, ini si number 2, si number 1. Meron silang pagkakaiba, di ba? Ngayon, buksan natin ang ating mga Biblia sa Ephesians chapter 4, verse 22 to 24. Ayan. Ephesians chapter 4, verse 22 to 24. Isa. Sige, Efeso chapter 4, verse 22 to 24. Hanapin natin. Ayan, 22 to 24. Iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Ayan. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang kanyang bagong pagkatao na manilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Dahil na kita magparaisip kung ano man mga pinagdadaanan ta sa financial man, sa family, pagkatiwala ta kay Lord. Ngunyan po, arin po ang mas nagustuhan po nindo. Number 1 o number 2? Ngunyan po, maikot po ako sa tukawan. Babalik ko po ginaraini. Kamo po ang makua, pero bako po ning kindi may ako pambakal kindi. May message po igi sa laog kaniyo. May message po igi sa laog kaniyo. Kung halimbawa ikaw nakakuha ka do, may message to ni Lord, halimbawa nakakuha mo prayer. Ibig sabihin, may tungkulin ka, halimbawa itong friend mo may problema, pag-pray mo siya. Tapos nakuha mo encourage, i-encourage mo tong kabarkada mo, bakong discourage. Tapos nakuha mo naman giving, halimbawa, may siyang, itong kaya mo lang, pwede mo siyang tabangan. Kung prayer naman, kung ano pa to, word of God, sharean mo siya. Sige ha, maikot ako. Lahat, irarapol ko muna. Bako po niya ako, ibabalik rin na sa ko itong laog kaniya na ako lang na si message. Tapos, yung balot, ibabalik po rin na sa ko. Sige, ready na ka mo. Pero ini yung bubunuto nindo, gigibuhon po nindo ni. Dahil may juling yun naman. Baka lunakon. Gigibuhon po nindo ni. Si Lord ang sa indo, ma-check. Yeah. Sige, ready na. Isa ang gusto. Sige. Bukasan nindo ha. May start na kitang time. Ayan ha, basahon po nindo. Yung basura ikaw grada, idikit basura France. Ayan o. Bukasan nindo, may message si Lord sa indo dyan. Ayan. By color talaga yan. Yan ha. Sige. Ano na ho? Dahil kikibuhin ng assignment ni Lord. May assignment. Sige, tao pa lang ha. Ay, baka ibalik rin doon logs ako. Sige na, buksan nito. The timer start now. Kikibuhin nito yan ha. Si Lord kayo lang mabantay sa indo. Bako ako. Ayan, ano kayong message kaya? Bako ko yung hindi. Sige, buksan. May message lang si Lord. May message. Sister, may message. Mama. Iyon ang gigibuhon nito. Encourager ka. Babalik sa kuya. Si message. Ayan. Word of God. Ma-share. Si David. David Mandako. Okay, si David. David. Ibalik ko yung yan. Yung ano po, ibalik sa kuya. Kukunon ko si sticker. Yung basura ikaw sa kuhan. Ayan. May pambakal kindi. Kukunin kindi. Baka kakanon nito ha. Beautiful na. Ano, message. Message. Ibabalik sa kuya. Baka mamin. Sige. Story ka man. Tapos kita may tungkulin. Ayun si inadalan may bako sa nakitang tagapagdangog. Tagapaghirot. Ako naman. Ready na. Sige. Mabukas na. Ready na. Open it. Ayun sa ko. Pasting. Bawag hindi. Pasting. Isa na ako ang pasting. Ano gini ang pasting? Pag ito lang argani pamahaw. Halimbawa, pamahaw. Maipipray kang barkada mo na matindi ang inaagihan. Si kaya mo lang oras, halimbawa, Sarang pamahaw. umaga, tapos hanggang tanghali. Si Jadid, pwede mo niyang Kung nagkakakansiyang may sugo pagkaaga, hindi ko susugo. Ito lang ibangan. Pwede yan. ano ko sa indo, explain. Sisi po, nakakuha kang pasting. Taas ang kamot. Para rest kami. 1, 2, 3. Ano ba nagtaas si David po? Okay, ibalik po nito sa ko. Iling araw kaniho. Sinakakuha kang pasting. Aram po nito kung ano ibig sabihin kang pasting. Patanggalan lang. Aram po ni kani.
prayer kang sa imong hawak. And then pag pinag-pray mo po itong sarong taong ito, ay pagkamuot ka duman, kaya mapasting ka. Ang pasting po kaya na itatabang kayan, yung pagiging gahaman sa kakanon. Iyo po, iyo po Mabawasan. yan. Para mabawasan din Pangontra. ang ano mo, ha? Bako man kasi, maano ang health mo. Oh, ready na. So, naka-design na ako, Si Aaron po kanina balik po sa kuta, baka malunok. Ayan. Sisay na nga po akong prayer, taas ang kamot. Kolekta mo na lang, tol. Ayan, ay wow, mga prayer food. Sige, pag- prayer. Aram naman ka na ang prayer. Ano na ibig sabihin kang prayer? Pulpungon yan, ma-devotion na ka mo. Kasi parang devotion sa itong mga prayer. Ayan, ma-devotion na. Pagpipray, may pagpipray sa tao. Ipagpipray nindo, inot, si sadiri nindo, si pamilya nindo, si kapuan nindo, komunidad, bako lang saro. Sabi ni Roy, hindi mo man ang ano ni Pastora para sa araw kayan. Ta prayer, pigahali kayan ang pride. Iyo po. Sa Diyos. Sige, very good. Si mga prayer, Lord, ikaw, Lord, ang nakahiling. Pag dahil ginibo ang assignment. Sunod sa prayer, Word of God. Ay, wow! Mga word, ayan ha. Dahil na pag-stress ang pag-mashare nindo, saro sa nang share, baka gabos na pag-share nito. Halimbawa, ang paborito ni Joanna, John 3:16. So, explain niya naman sa barkada niya, John 3:16. Uy, aram mo, mahal na mahal ka ni Lord. John 3:16 ha. Si paborito ng verse. Sunod, ano pa daw to? Encourage. Say mga encourager. Ay, wow, mga encourager. Ethan. Ethan, aram ka niya. Sabi yung ang barkada mo, uy, alam mo daw, Ethan. Si mga encourager dyan ha. Namu problema daw. Grabe kung Ethan, problema, Ethan. Christian, anong nagigibuhong ko pare? Ay, mga friend, di ba? Uy, ara mo, nasabi naman si Christian sa kasaitan, ara mo, sinabi pa naman sa tataramong kang Diyos, na ipagkatiwala mo sa kagurang na ng sa imong mga problema, tatawang kanyang kapayapaan. Ayan na ha. Kasi dahil lang kita matuom ng Word of God. Ara kinisipig adala ni sa mentoring, dahil lang kita matuom ng Word of God, dahil lang kita ma-mentoring, kundi magiribo na po kita. Yay! Excited na mag-hayo, mag-apply ka mga napurot ko niya itong mga sa ano ha, kay puhanta na yung gibuhon. Ayan. Isa pa po, ano pa po? Encourager, prayer, fasting, giving, word of God. Gabos na po. Ayan. Palakpakan si Lord. Dahil pang giving. Ang giving, yung pa pala. Ang giving naman, ang giving kasi, matao ka lang oras. Halimbawa, sobra-sobra na ang oras mo sa cellphone. Bago lang giving itong pagbibigay ha, mag-give kang way, babawasan mo na. Halimbawa, mga 5 hours ka nag-cellphone, gigibuhon mo na lang paligid-ligid. 3 hours na ako ma-cellphone. Hanggang sa maging ano ka na sa cellphone. Kasi pag dahil mo yung tig-2 pa, kung ano ni Lord, mararaot ang cellphone mo. And then, sa pagbibigay naman, giving. Ayun, sa oras. Ayan, sa oras. Matawag ang oras sa iya. Masabi, ano na ni, katakol-takol kong assignment. Oops, inutan mo si Lord. Kadakol mong assignment. Sige, mag-devotion ka muna, mag-pray ka. Okay, kaulayan mo si Lord. Karatsang kadakol lang i-send sa imong answer. Ay, mapasilo lang pala na. Ayan, giving. Sa pagbibigay, ayan. Kailangan natin sa giving kasi, pigahali kayo itong masyado kitang gugum. Itong dapat bukas palad kita sa kagurangnan. Ayan. Time, talent, and treasure. Yung ibigay na itong, ano ka, talent? Arap kay ano na eh, kay separa ka na eh. Kay brother Enzo. Ayan. Si Brother Enzo, nagtao siyang oras, nag-drive siya. Kaya pagpapalaon siya ni Lord. Para maabot lang hindi sa simbahan. Yan ang giving, tiktaon niya sa oras niya. So, palapakan natin ang Panginoon. Ayan. Nagpapagiramdam si Lord ha. Bako lang kita para dagog. Mahirap naman kita. Halimbawa, kasi ikaw po kaming, ang abot po niyo sa Kinikibumi po, life group. Ayan po. Life group po ang ginigibo me. So, kaipuhan, bako lang si pastor saka si pastora ang ma-share. Kaipuhan, mag-action na kita. Kaipuhan na kita ang maghiro. Siyempre, na, nag-eskwela ka. Sige mong eskwela, gusto ko po maging engineer, gusto ko po maging teacher. O di nag-aadal ka, sige mong adal, nag-load ka. Alam nga naman, permanente ka na lang estudyante. Siyempre, dapat maging abogada ka, maging teacher ka naman. Maging lingkod ka naman kan Diyos na maghiro ka naman. Ayun po. Sabihin mo sa katabi mo, galaw-galaw. Ayan. Wag na mahiya. Next. Ano kaya ibig sabihin? Ayan. Yung green, prayer. Yung yellow ay encourage. Yung pink ay word of God. Prayer, kailangan ipag-pray mo siya. Kailangan may devotion ka.
Tapos yung oras mo, ang encourage naman, hindi mo siya pag-i-discourage, kundi i-motivate mo siya. Ang Word of God naman, magamit kang wisdom kay Lord, tapos ibahagi mo sa iyo ang mga pangako ng Diyos. Ang page, ipag-fasting mo siya. Tawad ay mo ginigibo, mas grabe ang fasting ko. Ayan, yung adala man ni Pastor ka prayer meeting, apod po kayo tatlong Pilipin. Prayer, fasting, and giving. Pinaka-epektibo po yan. Sige, balikan po natin ang Ephesians chapter 3 verse 20. Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that work in us. May power pala nag-ihiro sa tuya. Kaya di man para supog-supog. Okay, itong testimony, cha-cha. Confident siyang maray. Yan. Sometimes we get to the point that we can pour out because we are drained. Oh. Naranasan niyo bang matuyo kayo? Sabi niya, parang may kulang sa kuya. Ano daw kulang sa kuya? Yung pala, yung pakikipag-communication mo kay Lord, nakukulangan ka na. Kaipuhan mo mag-charge. Kung ang cellphone nito nalulubat, kaipuhan mo din mag-charge ng Word of God. Ano po nga ginigibutan, nag-charge kita kani ang Word of God, po. Yan, deprive of strength, nawawaran kitang kusog, nawahali na asyo sa itong kaugmahan. Kaipuhan ta mag-charge kang Word of God. Kailangan natin mag-recharge. Di kita baga, naghahayo, nag-load ta kang Word of God, prayer, fasting, giving. Tapos, mataon kita duman sa kabarkada ta. Pag naubos na naman kita, marami naman kita kay Lord. Dahil dapat kita nawaan ang komunikasyon sa iya. Paano ang klaseng pag-recharge? Through prayer and reading Bible, fasting and giving. Yun na ito sabi ko. Ano kaya ang nararamdaman ng isang empty? Sadness. Malungkot. Ano pa? Empty, napaka-empty ko naman. Empty. Ayan. Loneliness. Sulusuloy ako naman sa gilid. Girong-girong. Ako kasi dati arugad ako nagparang-girong. Only His unconditional acceptance, approval ni Lord, and affirmation can fill the empty. Ang sa itong katuyuan, ang Lord ang magpupuno. The empty places in our heart, the deepest. Uuhaw kasi ang sa itong kaluluwa. Kaya naghahanap kita. Nag-upursige kita. Tama po itong paligid ng Sister Cynthia. Gusto nindong ma-full ka mo energy na halin sa kaguranan. Ang sa itong kaluluwa. Di ba sabi duman, binusog na tayo sa ating spiritual. Ay, sino nakadaog na kaya? Nabusog na po ang ating spiritual. Iyon niya nagawa. Papakusog nagawa, kusog ka sa itong spiritual. Tapos nagahan kita. Ini physical ta, di ba pag nagutom na, panag-abot ng alas 12. Nagugutom na ako. May oras pati pag nagugutom, alas 12. Talaga pag-irumdum sa ako, magpasting na. Sabi ba tiya, alas 12 na Lord, gutom na ako. Pero sa tuyang spiritual, kaipuhan naman mabasog. Meron akong tatlong puntos. Number 1, willing to meet the needs of others. Dahil mo naisipon tong sa diri mo. Ano daw kaipuhan sa simbahan? Gusto ko makatabang. Ano daw kaipuhan kang friend ko? Ano po kaya na nangyari sa ko? Ito testimony ko po. Kang baguhan lang po ako sa abroad. Sa kata single parent lang siya. Masalang ko nga ni ang sahod niya kato sa ko. Sabi niya, Franz, utang nga daw ako. Pinautang ko man, pero hanggang ngunya, dahil niya ko binayaran. Pero okay na, sa iya na to. May ano siya, single parent po siya. May dawa siyang pinapa-eskwela. Yung handa kang punan ang pangangailangan kang iba. Kaya ta po. Bago may nagranis sa imo. Bago sa naman sa pinansyal, may pagkakulangan siya sa kauhawan sa kaguranan, punan mo siya. Ang bawat saro, sabi mo sa diri mo, ang kada saro sa to, gagamitong kan Diyos. Dahil mo pag-ismolo niyan, mga nakaturugaw na iyan, dahil mo ara may gigibuhon dyan ang kaguranan. Ayan o, kada saro, nahiling ka mo ni Lord. Ma-adjust. Handa kang punan. Number 2, willing to offer sacrificial obedience. Ano naman ni Lord? Alat mo na, may gibuhon pa pala akong assignment. Tapos, nag-alarm si naalala ko tong picture ni Mika, nag-alarm si cellphone tama, devotion na. Lord, lahat mo na, tamadalan lang akong TV, gaya na kang teleserye, itong Korean. Tapos, nag-abot ng 3 oras, tapos dahil lang, devotion, ayan, Kaya po handa magsakripisyo, kaya, paano ni Lord, may may conference kami sa Manila, anong gigibuhon ko, mayo ako Lord ning pangbayad, ano ba ni Lord? Problema. Ako kanto, kami ni Pastor, pagtotoo ko sa Indo. Ang nangyari kami kato ni Pastor,
madumanda, may bayadan. Sabi ko, paano ni Lord? So, pray ako, Lord. Testimony ko lang sa Indo, ano. So, nag-pray ako, nagluhod ako sa iya. First time ko magluhod ng araw katong madaling araw na alas 2:30. Pero bago ako ma-pray, may ako notebook, tsaka ballpen. Mag-prepare ka mong notebook sa ballpen, ha. Tapos, naghahagad ako sa iya, Word of God. Tapos, dadara niya ako. Naman, magbantay kayo. Ayan, tapos isurat ko. Inisal daw na yun eh. Pizza, saka day 1. Yan, kita sa Chronica. Sabi ni Lord, again, magbantay. Tapos, minsan, tinatao siya sa akong revelation through dream. Sige na kung pigpahiling sa kapang Diyos. Nakahiling akong earth. Tapos, may mga bituon. Sabi ko, wow, mapayapaon. Tapos, pagkatapos ko to, iba naman sinanahiling ko. Pag nag-pray ka, pero kamo mga estudyante, ang oras kasi ka prayer, pag may yung kung kaya po nindo, ako kasi nagmamata ko 2:35, kasi baalong ako balain po si pagmati ko. 2:35, tapos nagbabasa na ako, nagpipray. Kaya po hanta pong maging consistent tuloy-tuloy. Baka kamo mga estudyante, ako alas 3, pwede man po kamo alas 6. Alas 6, magkawala kamo sa iyang ng oras. Tapos, alas 6, alas 3 ng hapon. O, alas 9 bago magturog. Mag-pray po kamo. Tapos isulat po ninyo itong word of God. Yan. Parang po ninyo, nagkasarabot si prayer. Ligo mo, nakatumang kami. Si Lord na nag-provide. Sabi ko, Lord, demand ka. Pag diniman mo kay Lord, panghawakan mo. God, madiman ako sa iyong 5,000. Nahala ka naman, Lord, bang problema? Sabi ko sa iya. Hindi yun na to. Hanggang sa may nag-arabutan ng tapa. Sigaw-sigaw na po ako sa kay Lord. Pag okay, mama, kay Lord ka mahagad. Si Lord ang gagamitan niya na may marami sa imong tao na matabang sa imo. Yun ang nangyari sa ko. Kay Lord ka mahagad. Bawa kay mama, kay Lord. Tapos, yun na to, nakaabot na kami duman. Testimony ko lang mo. Adikit lang po, alay. Yun na to. Nagbayad kami sa sakyan. Abot kami duman. Pag-abot kami duman, sabi ko, ignore. Nag-elevator, ayan. Tapos, may mga pastor na, hindi ko man kabilistado. Magayon yung makaiba sa conference. Tapos, kung ano palang bayadan ng higdaan mo. Sabi ko, God, si bayadan mo mahigit 2,000 naman sa entrance. Paano yun, Lord, ang marami, 850 lang. Tapos sabi ko naman sa assistant ko katong sa conference, sir, maulit na lang kami, sir, kung ang may pambayan. Pero bago ako ito, nag-pray na ako, Lord, ikaw na bahala. Matarakan ni, makanindara talaga. Siguro pira na lang sa tada sa ko, bako ng 1,000. Di yun na to, register. Nag-irit siya sa mo, ay na, di na mga problema, sagot taga-boss. Ay, wow, sabi ko, Lord. Kada daw kaya 140 ang babayaran mo naman sa higdaan, tani aircon. May up and down. Nakairiba ako mga senior. Tapos, nakano na ito. Kasi si pastor, nagpapasting yan. Kada may maabot ng kakanon, ikakagya lang sa drawer, talagang-pasting tayo na katong kaiban. Ay, ano nangyari sa'yo? Maday ka nga ka? At saka nang makakan. Dahil ka, pwede maaraman na nagpapasting siya. So, ito, nagustuhan ko ni yung explaining ni Mang Pastora naman, itong pour out. Pag nagkukulang na kita sa kaguranan, maghagad lang kita sa iyang habang. Pag napano naman kita, i-share ka na. Dahil kapag damot, iya, sa iba. Okay, willing to offer sacrificial obedience. Daw, gulo, ano ka busy? 24/7 kang busy. Sabihin mo sa sarili mo, matao kong oras sa iya, sa pangangaji, sa pagbasang Bible, sa pagbibigay. Gabos, tao mo sa iya. Willing to take risk. Ano ba itong take risk? Ako ang risk delikado. Bayaw ka igde. Sabi ni Lord, maglukso ka! Sa katamang panganib. Kaya mo daw? Masunod ka daw? Tayo natin gisugod ni Lord. Mag-mission ka! Duman sa lugar na ito sa katamang panganib duman. Ano gigibon ko? Masunod ka da eh. Masunod. Di malukso ka. Pero di ka mga pahamak. Alay ka, lukso ka duman. Daw ang panganib. Willing to take risk. Isa daw kaya may pusong araw kaya. Ayan. To the point na sa buhay mo, naghali ka na sa comfort zone mo. Magayon na ang buhay ko, tapos maduman ako. Ang bubon. Naalala ko, pagduman may nagburot-burot sa lahat ang bubon. Lord, kaso ma-mission gani kami. Ayan ito sa dangla. Tapos, kapiestahe pati ka to. Tirong grabe tugtog, harapan ba ilis. Ang kami yung manitiro man, nagkasari mo, darami na si Bible. May wala na pala yung study na kita. Kaya pa ito na yung stressing dyan, kaya pag-battle kami kato. Alam mo, nata, may Bible study di Dio. At saka nakita man Romano. Di, bago sila mag-arali na Bible study kami na kanto, hariwahan kami.
Magayon na ang ano, willing to take risks. Si mga nawala tigdiyo, dahil may nagpag-ano, tapos tiwala na ni Lord. Tapos kanong time na ito na, tiro kami busy, sabi mga nagkaroon tayo na kami mag-irigdita. Grabe talaga, uhaw na uhaw sa isla po, uhaw na uhaw sa word of God. May nag-chat, magulit na ka mo, tamay bagyo. At iyo, magulit na ka mo, sabi ko nga naman kaiwala, tayo tiro kitang busy-busy, tiyo. Pero gini po may po si Pangkunan may iyan. Pagpakata po si Lord, siya po ang may bibubuayan. Sabi niya, ay, dito na tayo. Ayan. Conclusion na tayo. Si Lord nag-a-allow sa atin para ma-renew tayo, mabago tayo, ma-restore. Ano ba yung restore? Dati arugani, ako kaya akong na-restore man ako ni Lord dati. Katong time na ito, sabi ko, Lord, nag-agi man ako sa pagsubok sa brokenness. Sabi ko, Lord, sabi ko sa iyo, Lord, ano pati kaya? Pwede na piling sisiyon si Lord. Ano ni Lord? Pero may man ako nagsimba. Kinuntadahan na si Lord. Pero may man ako nagpapagamit sa imo. Sana ta-arog ka ni Lord? May request na akong arog ka niyo. Iyo po, nagkulgan ako. Tayo na ako malingkod. Arog yan sinabi ko sa iya. Siyempre nakulgan ka ba? Kaya nakulgan ka man. Grabe man effort mo sa paglilingkod, tapos arog ka na mangyayari. Ang salado man, bako si kalooban, kang Diyos ang nasunod. Si kalooban mo, kaya makulungan naman ay. Pero dahil man nagpabaya ang Diyos. Sabi nga naman, ang Diyos ay close sa mga broken-hearted. Ayan. Para kung gabos ka mo may pinagdadaanan. Pero close niya, padangat yan. Karaniwan ang buti niya sa mga broken-hearted. Kasi yun na to, ang giniba ko pa to, hindi ako na sa Laguna. Switch off ko ang mga cellphone ko, bago makontak. Nahihiling ko kayo sa cellphone. Online ako, tapos magkaibahan sinda. Di ba laino? Ano na yun ako mas-cellphone, no? Di yun na to, ang ginibo ko naman, pagkakaaga, ako po naman ang nag-ahi kasi akong kantugan ko, ako po ang tagalaba, tagalinig, tagaluto. Yan, gabos. So, kayo po siya tig-operahan kaya siya. So, yun na to, ginibo ko sa mga trabaho. Pagkaaga, buduman ako laon na puno. May mga sumatig-rilinigan ko yung gabos si Pertahan. Nakatuwa na ako sa Pertahan, kasi broken nga na ko. Nakipagkulay ako sa kagurangan. Dati, aminong ko, dati akong gaya nagpaparabasa, ang gusto pala ni Lord, gabos ni basahon mo. Nakatukaw na po ko dyan, nagpuan ako sa Genesis. Binasa ko ang Genesis. Pakalas ko ang Genesis. Ay, ano ni? Tapos iba naman, Exodo naman, abante na naman ako. Ada-aga po yan. Taro po ka ni Kokon Bansi na naipon ko. Yung po dyan. Sigang devotion. Sunod bilang. Deuteronomy, tapos Samuel. Tapos nagabot sa job. Sabi naman, ay, parehas ang sitwasyon ni Job. Ika Lord, sabi mo, Lord, ano kaya nagsisisi mo siya kay Lord? Ay, parehas, parang nangusap sigan. Hanggang sa nakagibo po akong tula. Hanggang sa nagkanta ako. Tapos may nag-upload na naman. May nag-chat naman, uy, ano ba gamot? Dali na ba nga ikasal sinda? Dali ako nagigilaw. Tapos sabi mga katong may nagpastora nag-chat sa ako, love your enemy. Parang kung may love, gusto ko na nga naggrunitan sa panaginip. Parang kaya, love your enemy. Lord, nasakit ka pinapag-ibo mo sa God. Ano ni? Tapos yun na to, sige kong devotion na, hanggang sa mag-COVID. Nag-COVID na. Tapos sabi ko, God, mayo akong pamasahe. Hindi ako nakauli, nainom ko si mama. Sige lang, hanggang sa nagtaraba na ako naman. Nagkarasig ko ng basang word of God. Tapos, pray man ako, Lord, mayo po akong pamasahe, provide mo po, Lord. Nagpasting ako. Ang fasting ko ka to, pero nagpasting ako katong inot. Si inot kong fasting, tarakig si tuhod ko. Tapos, pagkatapos ko magpasting ako, hanggang alas 3. Yaw na si Basiramo na nagkanon. May pasayan, may chapsuy. Ay, pagkatapos ng pasting, grabe si kakan ko. Ako mananarga yan. Pagka nagpasting, dahil kong panganaan, lugaw mo na yan. Di ko pa manaram. Kasi yung nagpasting ako po, aga. Nag-iinom man akong sabi na bawal mag-inom kape. Nag-inom lang ang kape sa katubig. Tapos mapasting ko, nakatukaw lang ako, nagpipray ako, Lord. Nagpipray ako sa iya. Tapos sinagot niya si pamasahe ko, nakauli ako, hindi. Kung duman, hanggang hindi 4,000 ang bayad. Tapos quarantine ako dyan. Sulusulo ako sa sa quarantine. Tapos nahiling ko na, kinasal na. Nahiling ko talaga na cellphone. Pero sige ko lang pray. Pakulugong, talaga pakulugong. Tapos yun na to. Hanggang sa nakabalik na sa normal. Tapos may eskwela na kami. Ako nag-eskwela po katong Bible school. Makulugong yan eh. Tapos sabi nga, dahil mahalin mo. Nakatin akong heartwarming, naman, na-revive ako. Sabi kaya, kung ikaw nagkasala sa imo, baka ikaw man may ginagibong kasalan. So, tigta ako gabos ni Lord. Pagkatapos ka to, baka
heartwarming ko, iyan na, nagtagpo na. Nag-eskwela na kami dyan. Tapos nahiling ko si Duwa. Dahil kay Abi, madalian lang, hindi rin pala si ano. Dahil kay Abi, madalian na, madali ka makarecover. Yaon ako sa luwa, sabi ni Wing, matilaog na, maano na kita, may eskwela. Tapos sabi niya, uso ko ang Duwa, dyan ako malaog. Tapos, maglaog na! Sabi, pupuo na ang Bible School. Yun, no, hindarap ko talaga. Pero, ikaw pa man, dikit pang sa puso ko. Hada, nagana na hada. Uy, ibo ko dyan mag-i. Kamusta ka na? Doon, uy, doon. Taba ka baga? Tapos nagitom ka, di ka mahinagad ang opinion mo. Sa isip ko lang, yung tarap. Iyo, matari talaga sa, kasiyaan ko kaya, dahil luwas ko lang sa kalord, kaya lang may process bas. Tapos nahihili ko siya, nagnibang na itong friend ko, nahirap ako. Oo nga na akong magrani sa iya. Sabi ko, sabihin ko. Pero nag-i-eskwela kami, nagkasala si Eva at Adam, siya pa nagtutukdo. Tapos, para papasa pa ako. Ano talaga ni, nagsasadya talaga ni, nadadaan kitang girong-girong idiyo. Tapos yun na to. Pero di ko konsensya ako kang banal na espiritu. Ranihan mo na. Sabi mo, pinatawad mo na. Tadi, nagrani na ako. Tapos yun na to, hanggang sa naging friend na kami. Tig-brolak ko to sa cellphone. Ito. Brolak talaga. Pati, kapusara ito mga barkada niya, brolak na. Buko naman kahimik. Pero madali pa ganyan. So, pick and block ko na siya. So, friend na kami. Pag ikaw nagpatawad, dahil mo nabalikan si Nakara. Ang gusto niya si Mama, tapuro na sana pa, utro na sana. Kaya kita ko may halimbawa, may nakalipas kita problema, pauro-utro na sana. Tama na, dahil mo na para-uro-utro ta. Dahil ka makakahaon dyan sa problema niyan. Dapat magagaya na ang paramin tayo. Na to, di tapos na to. So, ngunyan, okay na po ako. Ayun na po si Pastoron, tigsagot ni Lord. Naligon mo yung church na si Lord. Kung di ako nagsunod sa kalooban niya, di marami kita, hindi si Pastora. Ayan ang magayon na ginibo ni Lord. Pero matinding pagsubok mo na ang pinag-agihan ko. Palapakan ta si God. Sabi ni Lord, ako sana pala, dapat maranasan manindo. Ayan na, sabi ni Dave, refocus our faith. Ayan, pag nag-pray kita, dagdagan mo Lord ang faith ko. You need to redefine what we are pursuing and allow God to renew our commitments to finishing the course before us. Rekindle the fire of passion. Nakaina ka mo kalayo? Sabi ni Lord, magkalayo kita sa passion ng pag-serve sa iya. So, fire! Lord, pag initin mo ako, pag alabin mo ako. Ayan, sabi ba hindi? Discipline and determination to keep going. O, disiplina. Parang ganyan nangyari. So, bago ko, sabi ni Abi ko, maamay ako matanong. Pray ako, sabi ko kay Pastor. Kaya lang, grabe talaga sa sipon ko. Tapos, nag-mentoring pa kami. Sige ko lang, hero. Tapos, bago po ako kanina nakagibo, matakaon ako nakaturog. Ano po kanina nangyari sa ko? Nakasaralansan ako yan sa isip ko. Nakasaralansan. Paano po ako na-training kanina? Duman po sa abroad. Matindi po duman si pinag-agyaw ko. Taano naka-training na ini? Dapat si Bado maayos na, si program, si mga aayuson. Pag may nalingawan ako kayan, kasi aram mo ano po, organize, aanggutan ako. Yun po ito duman sinangyari sa ko. Kaya mo niya nakagang igay, nadadara ko pa. Dapat alerto. Dapat maging araw kita kayan. Kaya masimba, naka-ready na si Bado mo, naka-plancha na. Naka-ready na si Bible mo, si ballpen mo, si puso mo, bago ka maduman sa simbahan. Mahagig ka ng tawad, ma-pray ka na, naka-ready na yan, naka-ready na, excited ka na. Kaso bago may nangyari sa ko, okay lang. Hindi ko naman pangaranan. Di amay-amay, sabi ko Lord, naalang si pagmatay ko, di nagbuhat na ako, nag-pray man ako, aga na, talay ako malanong si pagmatay ko. Tuko-tuko ko sa may pintuan. Ay, magayon ang kang ihip kang hangin, manghiyahay, Lord. Mamatay ko sa iyong presensya, tapos nagbasa ako. Tapos, ipapachikan ko po kayo naging pastoran ba ako share ano po kayo dapat gibuhan. Tapos, inapod ko siya. Pastor Hapsin siya na. Inapod ko siya. Sabi ko, pakicheck po, Pastor. Nang iyong liwanag sa oras na ito, Panginoon. O sa akin mo, Panginoon, anumang darkness, O Lord God, na hindi ka ay-aya sa paningin mo, Panginoon. Patuloy mo kaming palakasin